Nanindigan ang isang opisyal ng House Committee on Appropriations na walang pork barrel sa ilalim ng proposed 2026 national budget. Yan ang ulat ni Bella Las Boras. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ng Kamara, nagpasya ang mga kongresista na dagdagan pa ang pondo para sa sektor ng edukasyon sa ilalim ng House Bill No. 4058 o 2026 General Appropriations Bill. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing, kapag tuluyang naisabatas, inaasang aabot na sa 25,000 silid-aralan ang maipapatayo sa bansa sa susunod na taon. Pero dadaan pa sa plenaryo ang rekomendasyong ito. So kung nung una po, ang na-approve po natin sa BARC ay 22.5 billion, we were able to find the space to increase that to 35 billion pesos. So that's an additional 13 billion pesos towards the creation of classrooms. We are very happy to report that with this amendment, we will be able to build 25,000 new classrooms for the year 2026. Isa lamang yan sa mga natalakay ng BARC na nakatakdang ilatag ng mga mambabatas kapag isinalang na sa period of amendments ang panukalang pondo ngayong linggo. Sa Biyernes, inaasang maipapasa na sa ikalawang pagbasa ang budget proposal habang sa Lunes naman sa ikatlo at huling pagbasa. Pero bago aprobahan, hirit ng grupo ng civil society organizations na People's Budget Coalition, alisin muna dapat ang pork barrel dito. May nakita kasi silang hindi umano bababa sa 230 billion pesos na pork barrel at patronage-based projects sa House version ng budget proposal. Pero sa isang panayam, nanindigan naman si Appropriations Committee Senior Vice Chair Albert Garcia na walang pork barrel sa panukalang pondo. Actually, this is not congressional pork. These are the normal programs and ng ating national government. MAIP, TUPAD, AIX, normal programs po yan, continuing programs that benefit the poor. So, this 2026, may budget din pong nilagay dyan. And this was deliberated during the budget hearings at sa plenary. And it was defended by the respective sponsors at na-approve po ito. Hinggil naman sa sektor ng kalusugan, naghain na rin ang Akbayan Reform Bloc members ng resolusyong nagtutulak na maimbestigahan ang umunoy irregularidad sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health dahil malaking pondo ang nasasayang dito. Isa pang resolusyon ang inihain ni ML Party List Representative Laila de Lima ukol dito. Inirereklamo niya ang mga ospital at health centers na pinopondohan naman pero hindi nakukumpleto o naaabando na lang. Kaya tinawag niya pa itong haunted hospitals umano. Pagtitiyak naman ng House Appropriations Committee, bawat bahagi ng panukalang pondo masusi nilang binabantayan para maiwasan na ang anumang anomalya. Maging sa issue ng unprogrammed funds, may gagawin din daw silang aksyon. Ayoko lang i-preempt, no? But we're making adjustments pagdating sa unprogrammed appropriations. But I cannot preempt the process. Heeding to the call, our people and yung mga suggestions na ginawa ng ating members of the House, kasama na po yung minority. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.